Napakasarap na puto cake naman ang gagawin natin for today's video. Puto cake nga to ay pwedeng i-oven at pwede ring i-steam. Dahil wala nga akong oven, in-steam ko na lang. Una nga muna natin gagawin ay magsasala muna tayo ng 4 cups of all-purpose flour. Pag gagawa nga ng puto cake, pwede rin gumamit kayo ng cake flour. And remember, lahat ng ingredients natin kailangan nating salain para maiwasan ng buo-buo. Lalagay nga rin tayo ng 2 cups of sugar, 2 tablespoon of baking powder, at 1 teaspoon of salt. Mimix nga lamang natin yan hanggang sa maghalo-halo na yung mga sangkap. Haluin lamang natin to bago natin ilagay yung wet ingredients para magpapantay yung lasa ng ating mixture. Sunod naman natin gagawin na ilalagay natin dito sa dry ingredients yung mga wet ingredients. Uunahin natin nilagay yung ating 1 can of evap milk. Alaska evaporada nga ang ginamit ko dito. Pwede rin kayong gumamit ng kondensada dito. Kaya lang kapag gagamit kayo ng kondensada, babawasan nyo yung sugar na ilalagay nyo. Instead of 2 cups, gagawin nyo na lamang 1 cup yun. Kasi nga may tamis na ang kondensada. Para maging balanse ang lasa niya at hindi ganun katamis, lalagay din tayo ng half cup of oil. Kung gusto nyo butter, pero half cup din. Sunod naman maglalagay tayo ng 4 cups of water. Kapag magluluto nga kayo ng puto, kung ilang cups of all-purpose flour ang gagamitin nyo, ganun din kadaming ilalagay nyo. Para mas maganda, alsa ng ating puto or puto cake, maglalagay din nga tayo ng 2 tablespoon of vanilla. Then, tsaka naman natin imimix. At ang pagmimix nga kapag puto or puto cake ang gagawin mo, kailangan alalay lang at hindi ma-overmix. Kapag wala ng buo-buo, ayun, okay na yun. Huwag mo nang haluin pa nang haluin kasi atin naman yung sasalain. Kasi na-overmix ang ating puto cake or yung puto natin para siya nagiging pudding. Madalas hindi umaalsa. Nung makuha nga natin yung ganitong consistency ng ating mixture, okay na yan. Set aside nga muna natin. Gagawin naman natin ngayon yung ating pinakamirang. Isang mixing bowl nga ay maglalagay lamang tayo ng 3 whole egg. Yes, whole egg ang gagamitin natin para makagawa tayo ng mirang. Yung iba talaga, egg white lang ang ginagamit. Pero ako, whole egg talagang ginagamit ko pag gumagawa ko ng mirang. Kasi ganun din naman. Yung kulay lang ang pinag-iba nila kasi medyo yellow kapag merong egg yolk. Sunod nga natin gagawin ay ating imimix lamang yan using hand mixer. Imimix lamang natin yan until mag-bubbles-bubbles. At pag ganito na nga ang consistency, atin namang ilalagay yung 1/4 cup of sugar. At imimix lamang natin yan for 5 minutes. After 5 minutes naman, ilalagay naman natin yung 1 teaspoon of vinegar. Ginagamit nga natin yung vinegar sa mirang para hindi bumagsak yung ating mixture. At mapanatili niyang nakaangat yung ating mirang. Imimix nga lamang natin ulit yan imimix dahil nga ito yung mirang talagang kailangan mo matagalan itong imimix. Kung mapapansin nyo kapag talaga may egg yolk yung ating mirang, yellowish siya. Kung hindi nyo naman hinahabol yung puting-puting puto or puto cake, okay na to. Sama nyo na rin yung egg yolk para mas makatipid din at hindi sayang yung itlog. Ito na nga okay na yung ating mirang. Kaya isasalin na nga natin ito dun sa ating puto mixture. Paghahalo naman ang ating mirang dito sa ating mixture, kailangan sa paghahalo cut and fold lang. Galing sa labas na papasok at dahan-dahan lamang para hindi ma-overmix yung ating puto mixture. Kaya minsan din bumabagsak yung ating mirang dahil sa overmix. Kaya kailangan talaga dahan-dahan lang at alalay lang talaga. Hindi dapat minamadali ang paggawa na rin. At ito na nga okay na yung ating puto cake mixture. Kailangan lamang natin itong i-rest ng 30 minutes para mas umalsa siya at umepekto yung ating baking powder. And after 30 minutes, pwede na nga natin itong isalan dun sa ating baking pan. Lagyan nga lamang natin ng baking paper yung ating baking pan para hindi dumikit dun sa ating pan. Madali natin siyang makuha at mailipat sa isang lagayan. Maglalagay nga pala kayo ng puto cake na garne o puto mixture. Kailangan 3/4 nung lagayan. Yung pupunuin para pag umalsa hindi naman umawas. Itaktak nga lamang natin ng kaunti para mawala yung mga bubbles sa taas. Sa ating puto cake mixture, nakagamit nga lamang ako ng 4 na baking pan. Madami na nga rin yung 4 cups of all-purpose flour. Murang halaga nga mga nagastos ko din. Kaya talaga mas magandang gumawa ng sarili. Budget friendly na ay masarap pa. Sunod ka namang ipin-repair yung ating pang toppings. Yung ating cheese at saka itlog na maalat. Nagpakulo na nga rin ako ng tubig dyan at nang kumukulo na, nilagay ko na nga yung 2 baking pan ng ating puto cake mixture. Pag magluluto nga tayo ng ating puto cake, kailangan meron cover na tela yung ating taklob ng ating steamer. After 7 minutes na ating pinakukuluan to, tsaka naman natin lalagay yung mga toppings. Yung ating cheese at saka yung ating itlog na maalat. Pinapalipas ko nga ang 7 minutes na pagpapakulo bago ko ilagay yung ating mga toppings. Para kapag nilagay natin ay hindi naman lulubog dun sa ating puto cake mixture. Kapag malambot na malambot pa, ilalim talaga siya at hindi na makikita yung ating mga toppings. Kaya kung kayo gagawa ng mga puto cake, yun lang ang paalala ko ha. Medyo matigas na nga yung ating puto cake mixture bago nyo ilagay yung mga toppings para mas magandang tingnan. After malagay na nga natin yung mga toppings, pakuluan nga lamang natin ulit yan for another 7 minutes. After that, ito na nga yung ating final result ng ating puto cake. Ito yung puto cake natin na pwedeng panghandaan, pwede ring pangbenta. Kaya gawa na!